magkaroon ng faith confession. Tulad po ng ating ginagawa, sabi ng Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Sabihin natin, death and life are in the power of the tongue. So, buhay at kamatayan nasa kapangyarihan ng dila. So, kapag lumalabas sa atin yung mga negative, yun po ay death. Pagka Word of God, kinoconfess mo, it brings life. Amen? Amen. Kaya po, i-confess natin, ipahayag natin who we are in Christ. Sabihin natin, I am what I am. What the Bible says I am. I have what the Bible says I have. I can do what the Bible says I can do. I can do all things through Christ who gives me strength. I am blessed. Everybody, sabihin natin, I am blessed. Spiritually, physically, emotionally. I am blessed. I am healed by the stripe of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. My body, the temple of the Holy Spirit. I am victorious. I am not defeated. I am more than conqueror in Christ. Thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. I am more than conqueror in Christ. I live by faith, not by sight. I live by faith, not by feeling. I live according to the Word of God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak na dinako sa lugar na ito, lahat ho ng mga nandito sa loob ng church. I pray for the spirit of wisdom, understanding, and revelation be upon them, Lord. Especially pati yung mga nanonood ng live online, i-bless niyo po sila. Mga nasa sasakyan, nasa bahay, nasa opisina, nasa ospital, sa anong lugar, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Katagpayin niyo po lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ho kayong makaupo sa pangalan ng Panginoon. Praise God. So, ang atin pong series na pinag-uusapan, mga kapatid, ay about the believer's authority or the authority of the believer. Sabi natin, the authority of the believer. So, last Sunday, tinuro ko po sa inyo ay yung using the authority of the believer. Paggamit, paano mo gagamitin yung authority na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. At diniscuss po natin last Sunday na dapat alam mo ang iyong authority, kamukha ni Peter at ni John, at alam mo gamitin ang authority na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Amen ho ba? So ngayon ho, ang gusto ko pong ituro na nilagay ng Diyos sa aking puso ay a man under authority. So sa Bible po ay merong isang tao na very familiar po tayo sa taong ito, sa istorya niya. Maaaring narinig na po natin maraming beses sa sermon ang kanyang istorya. Nabasa na po natin. Marami na po pastor na nag-preach nito. Pero ang revelation po ay progressive. So hindi po natatapos. Kaya just open up your heart and receive that new revelation from the Lord. Amen? So ang topic po natin is man under authority. Bago po tayo pumunta dyan, meron po isang kwento. Meron po isang church gathering, ganito po. Umatin ang isang governor, yung governor ng isang community. Tapos nung pagkatapos ng fellowship, ay meron pong kainan. At habang nakapila yung mga miyembro, hindi ko kilala nung nadi-distribute ng chicken joy, na yung palang isang umatin doon ay governor ng lugar nila. Tapos habang nakapila sila,
ang nagbibigay ng pagkain in church ay binibigyan lang ng may kanya-kanyang plato, nilalagyan ng tigay-tigay sa fried chicken at konting rice. Tapos habang nakabilang ganyan, lumalakad yung mga miyembro, sumanggap sila ng mga pagkain nila. Tapos pagdating ko doon sa governor, sabi niya, "Can I change my plate?" Pwede ba kasi plastic yung ano eh. Ay nag-request siya ng magandang plato at sabi niya, hindi ho eh, kasi po yan talaga ang aming plato na dapat kainan at dinidistribute, pinamimigay. Tapos sabi ko ng governor, "Hindi mo ba alam na ako ang governor ng community na ito?" Sabi doon sa nag-distribute ng pagkain, chicken. Sabi naman nung nag-distribute ng chicken, sabi niya, "Sorry, ako po ang in charge sa chicken." Joy. Tama niyo ba ba? Ibig sabihin, siya governor ng community, pero pagdating doon sa fried chicken, mayroong delegated authority na naka-in charge doon. Kahit siya pa ay governor, kailangan siyang mag-submit doon sa Aseric ministry o doon sa in charge. Amen? Alam niyo po, sa Bible, mga kapatid, kung binasa po natin ang Biblia, ang Panginoong Yesus nung siya nasa lupa, lahat ng kanyang ginagawa ay yung naririnig lang niya sa Ama. Ibig sabihin, He is under the authority of the Father. At makikita nyo, sa simula pa, si Eva at si Adan, nung niligay sila sa Eden, sila po ay under the authority, under the power at command ng Panginoon. So sila po ay mayroong authority. So mga kapatid, lahat po tayo rito sa lupa, we are all under authority. Lahat po tayo, mayroong pinagpapasakupan na dapat nating naiintindihan. So kaya po pag-usapan natin ito, kasi maraming Christian at mga kahit po unbelievers ay kumisan, hindi po nila alam kung ano po bang ibig sabihin ng authority. So kaya sa araw na ito, gusto kong linawin po sa akin, ano ba ibig sabihin po ng a man under authority? So meron pong five basis o yung tinatawag na 5 dimension, yun pong authority natin kung bakit tayo nagkaroon ng authority. So number 1, because of Christ's triumph, dahil pinagtagumpayan ng Kristo ang lahat nung sinapa ko sa cross, kaya hindi lang po eternal life, hindi lang victory, hindi lang po forgiveness ang binigay sa atin ni Lord, pati power and authority. Pangalawa, so meron po tayong authority because of our position in Christ as a son and daughter of God. Kasi bilang anak, tayo pwede kapagmana ng pagpapala ng Panginoon, ni Abraham. So bilang anak, tigapagmana ka ng mga blessings sa iyong mga magulang. Ganun din po tayo. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, "For those who believe and receive Him, He gave them right to become the children of God." So tayo po ay bilang anak ng Diyos, binigyan niya po tayo ng right. Meron po tayong blessing sa Panginoon. Number 3, tayo po ay may authority because of our position in Christ. Who we are in Christ. Pag binasa niyo po ang New Testament, especially, mababasa niyo kung sino ka kay Kristo. Ano ang meron ka kay Kristo at anong magagawa ko dahil kay Kristo. Okay? And number 4, tayo po ay mayroong authority. Ang tawag po rito is delegated authority as Christ representative. Kamukha ni Kristo, nung siya po ay nagkaroon ng ascension, bago siya magkaroon ng ascension, naupo sa kanan ng Ama, pinahayo niya yung 12 disciples at saka yung 70 disciples, pero bago yun, binigyan muna sila ng authority and power ng Panginoon. So ang tawag doon, bilang representative ni Kristo sa lupa, na mga mag-preach ng Word of God, meron silang power and authority. So kaya mga kapatid, number 5, because of the anointing through the power of the Holy Spirit. So that is the 5 dimension of authority, na kung bakit tayo may authority. Ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan natin, kung naintindihan mo na ang authority na binigay sa iyo ni Lord. Dahil sabi ng Luke chapter 10 verse 19,
I give you authority and power to tread on scorpion and serpent, and nothing will harm you. So binigyan ko kayo ng authority and power. Walang makakapalakit sa inyo, sabi ng Word of God. So mga kapatid, kung alam mo ang iyong authority, naiintindihan mo ang iyong authority, alam mo kung anong kumilala ng authority, ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Matthew chapter 8 verse 5 to 7. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. So siya po ay isang Roman soldier. At hindi lang po sa soldier, leader po siya. Sabihin natin, centurion. So pag ikaw ay centurion, at least mayroong mga 100 soldier under your authority. Ang isang centurion. So siya po ay may power, meron siyang posisyon, at siya po ay kilala bilang leader. Okay? So hindi po siya simpleng tao, ordinary tao, may posisyon po siya sa government, sa Roman government. Isa siyang centurion. So siya po ay lumapit sa Lord, alam niya kung sino ang lalapitan niya. Sino ang nilapitan niya? Si Lord. Amen? Sabi niya, verse 6, sabi niya, Lord, he said. Tingnan niyo po, hindi niya tinawag na teacher. Are you listening? Amen. Hindi niya tinawag na prophet. Hindi niya tinawag na brother o sister. Ang tawag niya, Lord. Lord, sabi niya, Lord. So, anong ibig sabihin ng Lord? Nakikita niyo po, sa pagtawag pa lang niya, kumikilala na siya ng submission. Lord pa lang, ang ibig sabihin, kasi maraming mga Christian na tinatawag na si Lord bilang Jesus Christ, bilang Savior lang. Pagka may sakit, Lord, you are my Christ, my Savior. Kasi ibig sabihin ng Lord, ikaw ay nagpapasakop sa Kanya. Amen. He is your Lord. Yes. Amen? Magkaiba ho kasi yung Christ at saka Lord. Christ means anointed, o Jesus means Savior. Pero pag sinabing Lord, kaya tanggapin mo siya bilang Lord and Savior. Hindi lang po tigapagligtas. Hindi lang tigapagligtas pag may sakit, tigapagligtas pag may problema, hindi lang tigapagligtas sa impyerno, hindi lang tigapagligtas sa kapahamakan, hindi lang tigapagligtas kapag may nangyayaring distraction, problema sa pamilya. So hindi lang, dapat tanggapin mo siya bilang Lord. Sabihin natin, Lord. Kaya nga sabi ng Bible, in your heart, set apart Christ as your Lord. So pag sinabing Lord, ikaw ay nagpapasakop at naghanda kang sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Amen? Magkaiba po yun. So, okay? Mas mataas po ang pagkakilala bilang Lord. So ito po, tandaan niyo, hindi po siya Hudyo, siya po isang hintil. Itong Capernaum leader na ito. Ha? Na centurion. Sabi niya, Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, and in a terrible suffering. May problema siya. Anong problema niya? Yung kanyang servant. Katulong niya, ha? Hindi niya po asawa, hindi niya kapatid, hindi niya kamag-anak, hindi niya magulang. Ang may problema, katulong niya, servant niya, pero nandun yung concern niya. Nandun yung love niya sa kanyang servant. Okay? Ano ang kanyang problema sa servant? Sabi niya, my servant lies at home, paralyzed in terrible suffering. So mga kapatid, pwede palang mangyari na halimbawa na meron kang problema sa pamilya sa Pilipinas, may problema ka sa mag-anak mo, may problema ka sa kapatid mo na wala mo, hindi mo kasama, pwede ikaw ang lumapit sa Diyos para sa Kanya. Amen? Amen? Kamukha ng centurion na ito, siya yung lumapit para sa kanyang servant. Hindi niya sinabing, Lord, help me para sa akin. Lord, bless me, hindi. Lord, help me. My servant lies at home, paralyzed, and in terrible suffering. May problema yung servant ko. Ano ang sabi niya verse 7? Basahin niyo nga. Jesus said to him, I will go and heal him. O sige, sabi ni Kristo, pupuntahan ko, pagagalingin ko siya. Listen, tinan niyo po sabi ng Panginoon, okay, I will go, and I will heal him. Pagkakalingin ko siya. Ano ang sagot ng centurion? Verse 8. Everybody. Lord, Lord, I could not serve to have you come under my
Tingnan niyo, makikita niyo po sa centurion na ito, sabi niya, siya po ay kilala. May power, may authority. Siya po ay sinusunod ng kanyang sundalo at may katulong. Pero sabi niya, handon yung humility sa kanyang puso. Hindi ako karapat dapat na puntahan mo pumunta ka sa aking bahay. Just say the word and my servant will be healed. Okay? Verse 9. At dito ko po kinuha yung ating title. Sabi niya, for I myself am a man under authority. So siya po ay under authority. Sabi natin, a man under authority. Sabi niya, with soldier under me. I tell this one, meron akong mga sundalo na nasa ilalim ko. Pag sinabi ko, gawin mo ito, gagawin niya. Pag sinabi ko, puntahan mo ito, pupuntahan niya. So marunong siyang sumunod yung mga sundalo niya. I say to my servant, do this, and he does it. So yung kanyang mga servant, marunong sumunod at mag-submit sa kanya. Okay? At sabi mo ng verse 10, when Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Alam niyo, mga kapatid, sa Biblia, 2 beses na may hinangaan ng Diyos sa pananampalataya. Una, yung faith ng Syrophoenician woman na may sakit yung kanyang anak. Nasa bahay din. Ito ngayon, pareho silang hindi Hudyo, ha? Ito ho, hintil siya, pero sabi ni Kristo, ngayon lang ako nakasumbong ng ganitong kalaking pananampalataya kahit sa Israel. Ibig sabihin, sa mga Hudyo, wala akong nakita ng ganitong kalaking faith. Alam niyo, kung merong hinahangaan si Kristo sa tao, yung makita niya ang iyong pananampalataya. Hindi siya humahanga kapag pumunta ka sa church na napakaganda ng iyong mga hikaw at mga relo at mga bag, mga Chanel at mga hindi yan ang hinahangaan ng Diyos. Bagamat kailangan natin yan. Hindi masama. Pero hindi yan ang hinahangaan ng Diyos. Amen? Hindi hinahangaan ng Diyos kung ikaw ay napakatalino mo, napakahusay mo, napakaganda mo, napakagwapo mo. Bagamat, okay yan, hindi masama. Pero alam mo, ang hinahangaan ng Diyos, yung merong great faith. Sabi niyo, great faith. Sabi ng Bible, sabi niya, Jesus said, He was astonished and said to those following Him, sabi niya, sa mga sumusunod sa Kanya, ngayon lang ako nakasumpong, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng tao na mayroong malaking pananampalataya. Amen! Amen! So kung gusto mong humanga ang Diyos sa buhay mo, kailangan ipakita mo, show your faith. Sabi mo sa katabi mo, show your faith to God. Sabi mo, faith without action is dead. Kaya dapat, show your faith. Ipakita mo na meron kang pananampalataya kay Lord. Amen? So by faith, wala kang trabaho, magkakaroon ka ng trabaho. Amen? Wala kang tirahan, magkakaroon ka ng tirahan. Wala kang papel, magkakaroon ka ng papel. Wala kang asawa, pero siguraduhin mong single ka lang. Amen. Okay, so by faith lahat. Amen? Lahat by faith. Sabi ng verse 9, verse 8, just say the word and my servant will be healed. Sabihin mo lang ang salita, gagaling ang aking anak. Hindi sinabing, ng centurion, sige na, o sige pumunta ka, ipag-pray mo, ilehans mo, palayasin mo yung demonyo. Hindi ganun eh. Kita nyo, just say the word. Sabi nyo, just say the word. And my servant will be healed. Okay. So, napaka-simple. Verse 10, sabi niya, when Jesus heard this, He was astonished and said to those following, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Verse 8, I say to you that my will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Verse 12, but the subject of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Verse 13, kasi po sa kingdom of God, ang topic, ang usapan ko dito ay yung sino ba yung patungkol sa authority.
So, alam mo yung authority mo. Kung sino yung nakakaalam ng authority, siyang nagre-reign. Okay? Verse 13, Then Jesus said to the centurion, Go, sabi ng Panginoon, sige na, umuwi ka na, go, it will be done just as you believe. It would. And his servant was healed at that very hour. Okay? Are you ready? Sabi natin, authority, the power or right to give a command or to exercise force. So pag sinabi kong authority sa Greek word exousia, ibig sabihin, binigyan na tayo ng right to give a command. Kamukha ng centurion, meron siyang power and authority na mag-command sa kanyang soldier at sa kanyang servant. So mga kapatid, meron tayong authority bilang mananampalataya. Amen? Dapat maintindihan yung sabihin po ng salitang authority. So number one, the centurion understood the authority of Christ. So alam niya kung gaano yung authority at kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ng Matthew 28, verse 18, And Jesus came and he spoke to the saying, All authority has been given to me in heaven and earth. And Matthew 7, verse 29, For he taught them as one having authority and not as described. So sabi ng Panginoon sa mga disciple, lahat ng authority in heaven and earth has been given to me. At si Kristo po, he taught them with authority. Kung magturo siya with authority, hindi kamukha ng mga Pariseo at Eskriba. John 5, verse 27, sabi niya, He has given him authority to execute judgment. Si Kristo po. So, ang Panginoon, Mark chapter 1, verse 27, sabi ron, pinalayas niya yung masamang espiritu. What is this? What new doctrine is this? For with authority, He command even the unclean spirit and they obey Him. So mga kapatid, ganito po ang lesson. Si Kristo po, nung siya nag-minister sa lupa, He preached with authority, He teach with authority, He heal with authority, He cast out demon spirit with authority. Amen? So, lahat ng ginagawa niya, siya po ay may authority. Alam niya ni Kristo yung authority. So mga kapatid, number one, yung centurion, naintindihan niya na si Kristo ay just say the word, mangyayari yung kanyang sinabi. Amen? Pangalawa, the centurion understood the importance of humility and submission to authority. Amen? Amen. Amen ba kayo? Ano yung pangalawa? Understood the importance of humility and submission to authority. Sabi ng Matthew chapter 8, verse 6 to 8, Lord, he said, My servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Kinin niyo po verse 7. Jesus said to him, I will go and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve. Makita niyo po yung kanyang humility? Amin na ba? Amen. So, meron siyang authority, may power, may kakayahan, pero nandun yung kanyang humility. Sabi natin humility. Alam niyo po, ang isa sa gusto ng Panginoon sa atin, sabi ng James 4:7, submit yourselves to God and resist the devil, and the devil shall flee from you. So before you resist the devil, you have to submit yourself first to God. Amen? James chapter 4, verse 7. So kailangan natin ng humility. Kaya nga si Kristo, bagamat Diyos, nabuhay bilang servant ng katawang tao, hinubad niya kanyang pagka-Diyos, at siya po ay nabuhay ng servant tulad ng alipin, ng lingkod. He came not to be served, but to serve para maglingkod. So mga kapatid, ang Panginoon, siya po ay humble siya. He humbled Himself. So kaya may authority siya, may power, pero nagpakumbaba. Philippians chapter 2. Makikita niyo po itong si centurion, may authority and may power, pero makikita niyo po yung spirit of humility. Sabi natin humility. Kasi minsan may mga tao, di po ba, pagka may matataas ng posisyon, mataas na yung kanilang mga darating, may pera na, may mga mataas ang pinag-aralan, may mga na-accomplish na sa buhay, at dami ng kayamanan, dami ng naipundar. Minsan tumataas na, yung mayabang na.
Pero ito pong centurion na ito, he understood the importance of humility and submission to authority. Sabi niya, I do not deserve to have you come under my roof. Just say the word, my servant will be healed. Nakita niyo po yung submission. Sabi natin submission. So God ordained authorities. Number one, government authority. Sabi natin government authority. So sabi ng 1 Peter, Romans 13 verse 1, ang sabi niya, let every soul be subject to the governing authorities. So una, dapat natin maintindihan habang tayo nasa lupa, meron pong governing authorities. Amen? Amen na ba? Nagpapasakot po tayo sa mga polisiya, sa mga sundalo, sa mga pulis, sa mga men in uniform, sa president, vice president, senador, congressman. So lahat ng mga nasa authority dito sa gobyerno, kapag nandito ka sa Spain, nagsasubmit tayo sa kanila. Amen ba? Amen. Ang tawag yan governing authorities. Sabi ng Romans 13 verse 1, yan ay galing sa Panginoon. Alam mo sabi ng 1 Peter 2:17, honor all people, love the brotherhood, fear God, and honor the king. So, ibibigay natin ang pagrespeto, pag-honor sa president, sa mga king ng Spain. Amen ba? Kung saan naroon tayo, ganoon din sa ating bansa. So, meron tinatawag ng governing authorities. Okay? Dapat marunong tayo magsabi niya. Number 2, employer. Sabi natin, employer. Sino sa inyo may employer? Lahat tayo ba may employer? Amen ba? O, kung nagtrabaho ka sa bahay, may employer ka. Trabaho ka sa construction, sa hardin, sa restaurant, ano man ang trabaho mo, may employer ka. Kahit ikaw yung tatrabaho sa opisina, pero merong utusan nyo sa iyo, Ephesians 6:5 verse 5, bond servant, be obedient to those who are your master according to the flesh. Kailangan maging masunurin daw tayo kahit sa tingin mo kung minsan, para bang wala sila sa lugar, parang sa tingin mo minsan ay parang yung aking amo naman wala sa kaayusan. Pero sa tingin mo, baka mas matalino ka pa sa kanya, mahusay ka pa sa kanya, mas magaling ka pa sa kanya. Pero dahil sila yung master mo, ano dapat mong gawin? Dapat kang maging masunurin. Be obedient. Sabi ng be obedient. To those who are your master according to the flesh. Ano pa? Hindi lang basta with fear and trembling, in sincerity of heart. Alala ko mo dito sa trabaho ko no? Alam niyo, pagka wala yung hepe, kasi pagka Wednesday, ako day off ni hepe. Wednesday. So lahat po ng mga tao sa akin ay tanong na, di ba ni hepe ngayon? Pagka day off nalaman ako, masaya sila lahat ba? Ay, salamat. Makakakain ako ng maayos. Gano'n. Maging pagka dumarating ayan, Joseph. Trabaho. May mga kasamahan ako na pag nandun ng hepe, maayos magtrabaho. Pag walang hepe, hindi maayos magtrabaho. Puro daldal, puro salita. Pero pagka nandun si hepe, talaga naman, chef! Ito ba kailangan gawin, chef? Ito ba? Puro chef. Nakikita mo na hindi normal. Pero by the grace of God, ako, pag ako'y nagtatrabaho, may hepe wala. Normal lang. Dumating yung may-ari, kailangan magkakayong pek. Pag dumating yung may-ari, kung ano pinaglilinis, kung ano pinupunasan, ako yung normal. Dumating siya, hindi dumating. Bakit? Wala akong dapat ikatakot. Ginagawa mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, whatever you do, do it for the glory of God. Amen. Amen. So sabi ng Bible, mag-submit tayo kasi employer natin sila. Sa ayon sa gusto natin, sila pa rin ay nagiging talo yan ng mga financial blessing natin. Sabi naman, Pastor, ang hirap ng trabaho. Ay, mas mahirap yung walang trabaho. Alam sa natin, may trabaho pala. Pastor, ang init. O, pagka naman winter, Pastor, ang lamig. Ano mo talaga, kuya? Ang ibig sabihin, mga kapatid, matuto tayo magpasalamat kaysa magreklamo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. So sabi ron, be obedient to those who are your master. With fear and trembling, sincerity. Kailangan sincere. Verse 6, not with eye service, hindi dahil nakikita. Men pleaser. May mga kasi tayo, men pleaser, di ba?
Nandiyan si amo. Trabaho maayos. Pag wala si amo, relax lang, or may tuwang. Yan ang tawag dyan, men pleaser. Sabi niyo, men pleaser. But as one servant of Christ, dahil ikaw ay Kristiyano ka, tinawag kang Christian, sabi niyo, I am a Christian. Ibig sabihin, nakakabit sa pangalan mo si Christ. Amen ba? Amen. Are you listening? Amen. So pag sinasabi mong Christian ka, I am a Christian, si Christ naka-attach sa iyong pangalan. Christian. Ibig sabihin nun, you are followers of Christ. You are the disciples of Christ. Yes. Ibig sabihin ng Christian, followers of Christ. Kasunod ka ni Kristo. So dapat nakikita sa trabaho mo na si Kristo ay nasa sa iyo. Amen? Hindi yung, ay, Christian ka pala, ba't hindi ko halata? Bakit hindi mo nahalata? Oo, 10 taon na tayo magkasama, hindi mo nahalatang Christian ka. Nakakatakot yun. Pero meron tayong mga kasama, hindi Christian, pero halata sa kabaitan. Amen? Meron akong kasama, hindi Christian, pero mas prayerful pa sa Christian. At mas mabait pa sa mga kakilala kong ibang hindi Christian. Talagang pagdating sa kabaitan, talo ang Christian. Pero hindi Christian. So mga kapatid, sabi mo sa tabi mo, ikaw yung pinag-uusapan kaya. Okay ba yan? Okay, tuloy tayo. So, doing the will of God from the heart. Sabi mo, doing the will of God from the heart. Sabi mo sa katabi mo, sister, doing the will of God from the heart. So, ano man ang ginagawa natin? Doing from the heart. Amen! Habang naglilinis ka ng bahay, habang nagwawalis ka, do it for the glory of God. From the heart. Amen? Alam nyo, pag ginagawa mo isang bagay, galing sa iyong puso, hindi ka madaling mapapagod at magiging Pero pag ginagawa mo na dahil napipilitan ka, gagawin ko ito kasi obligasyon, ginagawa mo ito dahil meron akong pinapadalaan, ginagawa mo ito kasi kailangan magsakripisyo, nakakapagod, nakakapanghina. Pero pag ginagawa mo yan from the bottom of your heart, there is joy, there is peace, magtatagumpay ka. Amen! Pagkakaman natin sa Lord. Hallelujah! So kailangan. 1 Peter 2:18, ano sabi dyan? Kayo bang bumasa yung lakas nyo? Servant, be submissive to your master with all fear, not only to the good and gentle, but also to the heart. Pastor, paano kung pangit na? So, mali ba na lang yung pinagagawa sa iyo ay alam mong salungat sa Word of God? Huwag kang sumunod. Pero as long as you know, na alam mo na yung pinagagawa sa iyo, hindi kumokontra sa written Word of God, you have to submit to your master. Amen? Dahil Christian tayo eh. Amen ba? Pero kung alam mo, salumat na sa Biblia yung tinuturo niya, pinagagawa sa'yo, sabi ba, sinabi sa'yo, nakawin mo yan. Alam mo yun. Amen ba? Sinabing, patayin mo yun. Alam mo salumat yun. Ibig sabihin, pero hanggang alam mo yung Word of God, na hindi kontra sa Word of God. Sabi ron, not only to the good. Siyempre, pag good, madaling mag-submit di ba? Parang church lang. Pagka good, okay lahat, di ba? Pagka may mga problema na, yung iba, parang ayoko na mag-church, ayoko na mag-attend, ayoko na makita si brother, si sister. Sa halip ng masaya mukha ko, buhay ko.